Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy. Episode 3 by Roy. Simulan na natin ang kwento. Nakaidlip na ako noon nang biglang tumunog yung telepono. Pag-angat ko ng phone, I'm about to say hello. Pero meron ako narinig na boses ng babae na para bang nag-moan habang binabanggit ang pangalan ni Dan. Hala, ano at sino yun? Tanong ng isip ko. Nang biglang may nag-hello sa kabilang linya. Hello tol. Sorry kung naistorbo kita. Kapag nagtanong pala si mama sa'yo bukas, ikaw na munang bahala mag-alibay tol Sabi sa akin ni Dan. Hindi ako sumagot. At rinig ko pa rin yung babae. Please tol, sige na ikaw na muna yung bahala kay mami Babawi ako sa'yo next time. Please? Okay Dan, ako nang bahala kay tita bukas. Sabi ko naman. Ayun! Salamat tol! I love you! Pahabol ni Dan, sabay baba ng phone. Hawak-hawak ko pa rin yung telepono at dahan-dahan kong binaba habang nakatulala pa rin Hanggang sa kama ko, naririnig ko pa rin si Dan na nagsasabi ng I love you sa aking isipan. Ngayon niya lang sinabi yun Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Kinabukasan, I immediately confronted him about what I heard last night. Yung narinig mo ba tol na parang umuungol? Natanik ng sea urchin lang yun. Pilit ko kasing tinatanggal. Ayun, hindi ko pala na ibaba yung telepono na nakapatong sa table. Ikaw talaga, Roy. Kung ano-ano yung iniisip mo, no? Ang malakas na tawa niya na may kasama pang palusot. Tapos sabay akbay sa akin at saka bumulong na, huwag ka na magselos, Roy. Hindi naman kita ipagpapalit Promise. Talaga? Promise? Sinabi mo yan Panghahawakan ko yan. Nakangiti kong sagot naman kay Dan. Week passed by at malapit nang mag-end ng semester. Roy, next week, finals na pala natin. Ano bang balak mo sa sem break? Wala pa Dan Uuwi sana ako sa amin sa probinsya kaso wala pa daw pera si Papa para pampamasahe ko. Alam mo naman dun sa amin pagsasakang hanap buhay ng parents ko. Ganun ba? Okay. Ganyan ka naman talaga lagi Hindi mo ako sinasali sa mga plano mo. Kunwari na kasi mangot na sabi ni Dan. Teka. Sakyan ko kaya ang mood ng mokong na to? Sabi ng isip ko. Tapos, hindi ko na malaya na nakangisi na pala ako. Aba, tinatawanan mo na lang ako ngayon Grabe ka, Roy. Makasarili ka. Tapos ang insensitive pa. Sabay talikod at hakbang papalayo sa akin ni Dan. Dan! Teka, ano bang drama yan Sigaw ko sa kanya. Tapos, tumigil siya. Kay drama tol! Sigaw niya habang tumatawa. Tapos, patakbo akong lumapit sa kanya at niyakap siya sa likod. Alam mo Roy, yun ang mamimiss ko sa'yo Umupo kami sa isang bench na medyo may kalayuan sa school ground. Oo nga Roy, mamimiss nga kita.
Mamimiss ko yung mga pangaral mo, yung pag-aalaga mo sa akin, at yung mga payakap-yakap mo. At bago pa siya magsalita ulit I interrupted him. Teka Dan, mag-a-abroad ka ba? O mag-aasawa na? Bakit ka ganyan makapagsalita? Tanong ko sa kanya. Sira, bakit? May nasabi ba akong mali o foul sa pandinig mo? Tanong ni Dan sa akin. Sira ka rin, no? Wala naman. Tinitignan lang kita. Kasi mamimiss din kita. Sobra. Parang may mga butil ng tubig sa gilid ng mga mata ko noon. At napansin yun ni Dan. Roy, bakit? Bakit parang umiiyak ka? Ano nangyari? Sabay lapit sa akin. Inakbayan ako. Hindi ako makapagsalita kasi tuluyan ang umago sa mga luha ko na kanina pa gustong kumawala sa mga mata ko. Teka tol, ano ba? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa'yo, Roy. Pag-aalala sa akin ni Dan. Sorry tol Ang babaw kasi ng luha ko eh. Ayan tuloy, hindi na tumitigil. Pilit kong gumiti kay Dan noon. Pero yung totoo, Roy. Tell me, what's wrong? Kasi Dan, hindi ko pa kaya maghiwalay tayo next week. Iilang buwan pa lang tayo nagkakilala at naging mag-buddy. At sobrang saya ko tol. Tapos, in a week time, maghihiwalay na tayo. Iniisip ko pa lang, parang nanghihina na kagad ako ngayon. Mahabang kwento ko, habang lumuluha. Hinawakan ni Dan ang mukha ko at tinapat sa mukha niya. Roy, sa tingin mo madali lang sa akin na maghiwalay tayo? Hindi tol. Hindi madali para sa akin. Ayokong isipin na darating yung araw na yun. 100 beses na nararamdaman mo ang nararamdaman ko. Sobrang mamimiss din kita, Roy. Hanggang sa tuloy na rin tumulo ang luha niya. Hanggang sa niyakap na niya ako. At napasubsob naman ang ulo ko sa balikat niya. Roy, tara. May naisip ako. Biglang harap niya sa akin. At pinahiran ng mga kamay niya ang luha ko. Na ginawa ko rin sa kanya. Ano yun Dan? Saan tayo pupunta? Basta, sumama ka sa akin. Sabay hila niya sa kamay ko. Nagtaksi kami at pumunta sa isang seaport. Pumwesto kami sa pinakadulo ng port na noon ay tahimik, malamig ang simoy ng hangin at kalmado ang dagat. Magtatakip silim na noon at nagsisimula ng paglubog ng araw. Dinig na dinig namin ang alon na banayad na humahampas sa mga nakaangklang bangka na sinasakyan ng mga turista patawid sa resort sa kabilang pampang. Wow! Ang ganda naman dito, Dan! At ginaya ko na nga ang pose ni Rose sa may Titanic. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin sa may likuran ko. At banayad ang kanyang kamay na yumakap sa akin. Oo, Rose. Maganda talaga dito. Sabi ni Dan. Rose? Sinong Rose? Sino yun, Dan? Tanong ko sa kanya na nakakunot pa ang noo ko. Oh, dahil dyan sa post mo, di ba ikaw si Rose? At ako naman si Jack sa Titanic? Birong sabi ni Dan. Binaba ko ang mga kamay ko. At sabay sabing, sira ka talaga, no? Sinira mo naman yung moment ko eh.
Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin habang tawa kami ng tawa sa mga ginagawa namin. Pero alam mo, Roy, tama ka. Sobrang ganda talaga dito. Lalo na kapag ganito yung masisilayan mo. Yung sunset, yung alon, at ang sariwang hangin. It is so perfect to relax and to unwind. Alam mo, dito ako pumupunta kapag naguguluhan o may mga pinagdadaanan ako sa buhay. Mahabang salaysay ni Dan. Oo nga, tol. Napakaganda ng lugar na to. I love it here. Nakayakap pa rin siya sa akin nun. Teka, tol. Huwag mong sabihin may problema ka. O may pinagdadaanan ka ngayon kasi pumunta tayo dito. Tanong ko sa kanya. Tapos, kumawala siya sa pagkakayakap sa akin. At tinungo namin yung isang upuan sa di kalayuan. Tapos, umupo kami doon. Wala naman, tol. Gusto ko lang i-share sa yung lugar na to. Kasi gustong gusto ko dito. Kasi sabi ko dati, kapag may natagpuan ako o nakilala akong tao na mahalaga sa akin, dadalhin ko dito. At natagpuan ko na siya. Patuloy pa ni Dan. Wow! Ang swerte naman niya, Dan. Sabi ko naman. Tamang-tama ang lugar na to kasi very calm, quiet, at relaxing. Nakaka-inlove talaga ang lugar na to. Dan, sobrang swerte ng taong yon. Sabi ko naman sa kanya na masayang masaya. Oo naman, Roy. Kaya nga kita dinala dito eh. Kasi nauutal niyang sabi sa akin. Anong kasi, Dan? Kasi mahalaga ka sa akin, Roy. At hindi ko hahayaang lumipas yung araw na to na hindi kita nadadala dito. At masayang masaya ako kasi nagustuhan mo rin ang lugar na to. Pagpapatuloy ni Dan. Sobra akong speechless ng mga ilang segundo. Titig na titig lang ako sa kanya. Hindi ko kasi alam kung ano yung sasabihin ko. Hindi ako nakapaghanda. Maya-maya, lumapit siya sa akin at inakbayan ako. Salamat, Roy, ah. Tapos doon ako nagsalita ulit. Salamat saan? Tanong ko sa kanya. Thank you. Thank you for coming into my life. Kasi dati, easy-go-lucky lang ako sa buhay. Puro pasarap at lagi nasa barkada. Nasabi niya ni Mama ang lahat sa'yo, di ba? Kaya, thank you so much, Roy. At bigla niya akong hinalikan sa pisngi. At niyakap ng mahigpit. Dahan-dahan ko rin siyang niyakap. Pahigpit ng pahigpit. At hinayaan namin na humaplos ang malamig na simoy ng hangin at hampas ng alon habang unti-unti nang binabalot ang dilim ang buong paligid. Final exam na pala natin next week, tol. Sabi ko habang papauwi na kami ni Dan. Oo nga, Roy eh. Kasunod niyan, sem break na. Wow! Ang bilis talaga ng panahon, no? Excited na sagot ni Dan. Last day na ng finals namin at nasa kantin kami ng school with our circle of friends. Sina Chris, si Jerome, si Bimbo, si Buboy,
Ruel, ako at si Dan. We were like the 7 dwarfs. Hey mga tol, any plans for sem break? Bunga ni Jerome. Overnight tayo sa beach. Sagot ni Bimbo. Oo nga, sa beach nila Bobby. Sige bro, doon tayo sa amin. Sagot naman ni Bobby. Tol, Roy at Dan, okay lang ba? Sabay tayo Walang ifs and buts Sabi ni Roel. Tapos, nag-shake hands kami na kami lang ang nakakaalam. Nag-overnight nga kami sa beach. Nagdala ako ng sarili kong tent. Inuman, kainan, tawanan, games at bonfire. At talaga namang, it's a wild and wet night. Okay, happy Tuesday morning everyone. I hope nag-enjoy kayo sa episode natin. At abangan nyo po bukas ang episode 4 at paniguradong It's a Wild and Wet Night. Sabi nga ni Roy. At sa mga gusto po pong mag-share ng stories nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yung mga details like a messenger and Gmail natin nasa description box lang yan. At yun lang po at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.